Magandang gabi po, dear classmates, pastors, Dr. Coloma, and sa lahat po. Ang topic ko po ngayon ay ang pneumatology, its implication for African context by Samuel Ngewa. Sabi po dito, ang pneumatology comes from two Greek word na ang ibig sabihin po ay pneuma and logos. Logos literally means word, but when it's put together with another word, it means study of, no? And pneuma means spirit, whether it's spirit of man or spirit of God. In this chapter, pneuma refers to the Spirit of God or the Holy Spirit. So sa madaling sabi, ang pneumatology is a study of the Holy Spirit. So sabi po dito, the visible aspect in relation to the role of the Holy Spirit in the African context has been more divisive than unifying. Divisive in the sense na if you have the quality or the gift of the Holy Spirit, example po ng gift of the Holy Spirit is yung healing, preaching, speaking tongues, you are assumed to have more spiritual superiority than those who does not have the gift. Remember what happens during the day of Pentecost in the book of Acts chapter 2. Ito po yung basis nila ng teaching. But the main objective of Samuel Ngewa is to explain that the Holy Spirit is the book. Doon sa book of Acts is a unifying spirit and not divisive one. When this unifying role to the Holy Spirit is placed in the forefront, all these gifts, as shown in other parts of these New Testaments, fall neatly into place. May mga documented story on the Holy Spirit at work in Africa. Meron po tayong dalawang example ni Samuel Ngewa dito. Ang una po ay ang East Africa Revival or tinawag po nilang Africa's Azusa Street. At ang pangalawa naman po, the work of the Holy Spirit sa Africa ay ang Pentecostal Deliverance Church of Kenya noong 1970s. So, kung titignan natin sa East African Revival or Africa's Azusa Street, meron po silang movement. Actually, meron pong dalawang theologian na nagkasundo para gawin ang bagay na ito. Meron po silang movement na ginawa and revival. And makikita dito yung work talaga ng Holy Spirit. Ang pinaka-aim nila or yung chief characteristic or yung aim nila is confession of sin. At yung pangalawa ay commitment to live a life of holiness. So, habang ginagawa nila yung revival na to, maraming mga tao na nagko-confess na kanilang sin. So, pakikita nga yung works dito and commitment to live life of holiness. But merong mga problema na nag-arise. Dito, makikita natin na ang bawat member saw themselves as holier than those who were not in the movement. So, nagkaroon na ng dito, superiority. And yung pangalawa, doon sa confession of sin, naging tinake nila ito as a central mark of spirituality nila. Making some members confess sin that they did not actually committed. No? So parang ang nangyayari dito is para lang mayroong maipakita doon sa revival or doon sa movement, nag-iimbento na sila or nag-confess na sila ng mga bagay na hindi naman talaga nila ginawa or hindi naman talaga nangyari. So, ang nangyari dito, the desire to appear spiritual lead to the sin of pretense. So, yun yung naging isang problema. And kung titignan naman natin yung pangalawa, dito naman sa Pentecostal Deliverance Church of Kenya noong 1976 na pinamunuan ni Joe Kayo, dito naman makikita naman natin na ini-implement nila na ang speaking in tongues is a must, no? So ang pinaka pinagkukuhanan po nila dito ng hugot is doon sa Acts chapter 2, kung saan makikita natin doon sa verse 4 nung sinabi doon na all is filled with the Holy Spirit. So parang merong something na kailangan lahat daw magkaroon ng But
mamaya pupuntahan natin yung pinaka-context ba talaga noong chapter 2, no? So, makikita natin doon kung ano ba talaga yung pinag-uusapan doon sa speaking in tongues. But dito sa Pentecostal Deliverance Church of Kenya noong 1970, may mga problema. May mga problem arises din dito. If you do not speak in tongues, you are unsaved. So, this is grabe. And instead of unifying the church, so ito na yung sinasabi kanina na ang Holy Spirit is dapat i-unify niya ang mga members or ang mga groups in one body. Pero ang nangyayari po dito ay nagkaroon na ng division and faction, no, in some quarters doon sa bagay na yun. So nagkaroon nga ng hindi nalihis nga, no, yung salita ng Panginoon dito sa bagay na ito. So dito naman, kung titignan natin doon sa Acts, kasi doon nila kinukuha yung mga bagay na yon, merong 4 key passage ang Acts. Makikita po natin sila dito sa Acts chapter 2, kung saan nangyari yung Day of Pentecost. Makikita din natin sa Acts chapter 8, Acts chapter 10, at saka Acts chapter 19. Kung paano nga ba nag-work ang Holy Spirit, no? So, let's move on. Dito, makikita natin ang theological and exegetical examination na ginawa ni Samuel Ngewa. Sabi niya dito, sa Acts chapter 2, ang pinaka-main na recipient ng Holy Spirit ay ang mga Hudyo or mga Jews. Sabi po dito, first receiver po sila ng Holy Spirit. At yung promise na yun ay na-fulfill by God. Nung sinabi niya, before siya ipako sa cross, na bababa ang Espiritu para magagabay sa inyo, no? So dito sa Acts chapter 2, nababasa natin dito na almost 120 people received the Holy Spirit at nag-speak in tongues nga daw po sila lahat. At pagkatapos nun, nandoon din yung Sermon of the Pentecost. Sinabi ni Peter yung kanyang sermon, which led to 3,000 added that day. Ang outcome of the Holy Spirit na makikita natin dito sa Acts chapter 2 is, unang-una, speak in tongues, no? Dito, makikita natin na hindi siya gibberish, hindi siya salita na hindi maintindihan, but rather, speech within the context of language. So, ibig sabihin, language, iba't ibang klase ng lengguwahe. That's why, may mga witnesses na sinasabi nila, hindi ba ito yung mga bakit nagsasalita sila ng mga lingwahe natin? Hindi ba mga lasing to mga to? Then, pinabulaanan ni Peter. Sabi niya, pangatlong oras pa lang ng araw. Sabi niya, malasing ang mga taong ito, sabi niya. But it is the work of the Holy Spirit. Peter addressed the crowd later on, at ang laman ng kanyang speech ay ang scripture is yung pagka-fulfill ng scriptures, and yung kanyang Christian message na. And also, doon sa huli, is an invitation to repent and be baptized. So, doon sa chapter 2, yun yung nilalaman. And doon sa Acts chapter 2. Dito naman po, and let's go on, doon sa Acts chapter 2, ang recipient ay ang mga Hudyo. Dito sa chapter 8, ang recipient naman ng Holy Spirit ay ang mga Samaritan. Dito po, nagpapakita na ang mga Hudyo is dinidiscriminate nila ang mga Samaritan. Sabi nila, ang mga Samaritan is regarded as 1 degree nearer to the Gentiles because mixed race na ang mga Samaritans. So, hindi sila pure na mga Hudyo. Ngayon, makikita natin dito na, oo, hindi nga sila pure na Hudyo, hindi rin sila, malapit sila sa mga Gentiles, sabi dito, but they received the Holy Spirit. So doon makikita natin na kahit mga Samaritano sila, na-receive nila ang Holy Spirit. As the result, they received the Holy Spirit by laying hands, no? So yung outcome of the Holy Spirit po dito, after Philip preached to them, Peter and John laid hands to them. Yun. They received the Holy Spirit, but as per the Jews, no evidence of them receiving the Holy Spirit. Kaya pinadala si Peter and John to i-verify. But pagdating po nila doon, ang ginawa po ni Peter and John is to lay hands nga po sa kanila, and the Holy Spirit came upon them. So,
sa chapter 8, pinag-usapan dito yung sa Samaritan. And pagdating naman po natin sa chapter 10, sabi po dito, the Gentile is represented by Cornelius. Si Cornelius is isang centurion or man with authority. Even sila, nabahagin ay na bumaba ang Holy Spirit sa kanila. Sabi dito, si Peter, nagkaroon siya ng vision and nagkaroon ng guidance si Cornelius and his messenger to follow specific instruction to whom he would send for and where that person would be found. Nagkaroon din ng obedience dito kay Peter dahil sumunod siya despite sa pagiging Hudyo niya, no? But doon sa vision na yon, napagtanto niya na kailangan niyang sumunod sa Panginoon. Those in Jerusalem was shocked. Na-shock sila, no? But definitely wala na silang nagawa at na-accept na lang nila yung bagay na ito nung kinonfess ito ni Peter. Makikita natin dito na na-unify ang all believers into one body. At mga kaibigan din ni Cornelius, no? The Holy Spirit is with them. Ang outcome of the Holy Spirit sa passage na to, sa Acts chapter 10, while Peter was speaking, the Holy Spirit came to them. And sa pang-apat po na key passage po natin is doon sa Acts chapter 19. Doon sa Acts chapter 19 naman is the 12 disciple of Ephesus. So makikita natin, no, yung breakdown. From doon sa inner circle, merong Hudyo. Sa outer circle, merong pong mga Samaritan. Doon sa pinaka-outer layer, merong mga Gentiles. At doon sa pinaka-layer, so from kung sino ang pinakauna, pangalawa, pangatlo, pang-apat, na na-reach ng Holy Spirit, makikita natin dito na even doon sa 12 disciple of Ephesus, ang Ephesus ay nagre-represent ng nung sinabi ng Panginoon na magiging witness ko kayo sa mga Hudyo, sa mga Samaritano, sa mga Hintil, at sa other part ng mundo. Itong 12 disciples of Ephesus ay nagre-represent ng other part ng mundo na mabahaginan ng banal na espiritu. So, dito, makikita natin na they are claiming na nabaptize sila ni John but not yet received the Holy Spirit. But Paul baptized them in the name of Jesus and the Holy Spirit came to them, itong 12 disciples. Merong argumentation dito na sinasabi, they have not received the Holy Spirit though they believe, no? So yun yung controversial doon. So ang outcome naman ng Holy Spirit is after Paul laid hands on them, the Holy Spirit came to them. So evident na yung Holy Spirit ay napunta rin po sa kanila. So ang implication po dito sa first 20th century, ang conclusion is one God on a mission for all. Makikita natin dito that there is one God on a mission for all. There is only one Savior. And pangatlo, the same Spirit God give, or the third persona, who unify believers into one body. One family of God, pang-apat, no matter the group, races, ethnicity, tribes, and so on. Makikita rin natin dito na no division, no? United, whatever the perception. So, dito po sa report ng pneumatology and its explication for the African context, ang takeaways ko naman po dito ay ang ano. Nung sinabi pong, we use the gifts for the good of the one family of God. Exercise of gift should by no means be a source of division. God started a united church and it is our mission to maintain the unity. Even as we use our different gifts among ourselves. So, napakaganda po nitong aral na to na ating napakinggan sa hapon na to, and also yung kabuuan po ng aking report. So, maraming salamat po, and allow me to pray para po sa bawat isa and para po sa report natin ito na pag-uusapan po natin bukas. Lord, maraming salamat po, Panginoon, at dinadakila ka po namin at nagpapasalamat po kami, lumalapit po kami sa inyo. Linisin niyo po ang bawat puso ng bawat isa and ang aming mga isipan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng napag-aralan namin sa pamamagitan nito ay maging instrumento, Panginoon, ng aming paglago sa inyo. And nawa makita namin, Panginoon, na
sa kabuuan ng history, Panginoon, nandun ka. Nag-work ka sa bawat buhay ng bawat isa. And I pray, Panginoon, na kayo po ang siyang manguna sa mga buhay ng bawat isa at sa lahat po ng nakikinig ng report na ito. Gamitin mo po ang naibahaging ito, Panginoon, upang sa ikaka-advance po ng inyong kingdom. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po and God bless po sa bawat isa.